Mga kapatid, ang tema po na ginamit para po sa Daily Vacation Bible School ay Growing with God. Na ang ibig pong sabihin, ang mensahe po nito sa atin, actually hindi po ako mag-message, kundi gusto ko lang pong magbigay ng paalala para po sa naging gawain. Growing with God, na ang ibig lamang po sabihin, eye-opener po ito sa atin bilang mga nakakatanda, na itong mga batang ito ay gusto nilang lumago sa kanilang pananampalataya bilang bata, na tayo bilang nakakatanda ay meron po tayong role na gagampanan dun sa desire nila na lumago. Hindi lamang po yan basta tema na nilagay dyan, kundi growing with God, na sila bilang mga bata ay desire nila yon, na lumago sila sa kanilang pananampalataya bilang mga bata. Na ang role natin bilang mga nakakatanda ay gabayan sila at akayin sila kung kinakailangan paalalahanan sila para marating nila yung maturity na ninanasan nila sa kanilang buhay. At hindi lamang sila dapat na nag-grow, kundi tayo din bilang mga nakakatanda kasi nakatingin po sila sa atin. Nakatingin po sila sa atin. Tayo yung modelo nila pagdating sa kanilang maturity sa Christian life nila. At yung everyday life nila, ako'y naniniwala, sa murang isipan na ito ng mga batang ito, meron ng seed na naitanim sa kanilang puso. Ano yung natutunan nila? Yung parable of the sower. Na yung puso nila, yun yung soil. Na ang desire nila, maging good soil yung puso nila. Pero mangyayari lamang yun, mga kapatid, kung tayo bilang mga nakatatanda, ay gagawin natin yung role natin para sa kanila. Sa paanong paraan? Kanina, sa pastoral prayer, ay binanggit sa pastoral prayer, yung Proverbs 22:6. Na ano ang sinasabi ng Proverbs 22:6? Ang sabi niya doon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Saan ba nanggaling yung passion, yung desire ng mga teacher para magturo ng Daily Vacation Bible School? Hindi ho basta naisip lang yan. Kundi ang inspiration po niyan, mula pa dun din sa pagkabata nila. Lumaki po, yung mga tumatayo po dito, na mga tagapangaral natin, alam niyo po ba kung saan nagsimula yung calling nila mula dun sa kanilang pagkabata? Lumaki po yung mga yan sa church. Lumaki sila sa Daily Vacation Bible School. Hanggang sa sila na yung nagtuturo sa mga bata. Pinag-uusapan nga namin dun sa bahay habang ginagawa. Sa Pilipinas, 30-20 yung estudyante sa isang classroom. At si Janet, naging estudyante niya yan si Japet nung time na yon. Totoo po yun, napaiyak talaga si Janet. Dahil hindi lang imagine ninyo, kung 20 yung estudyante mo, na pare-pareho sila ng attitude, iiyak ka talaga. Iiyak ka talaga. Kasi ubos na yung lakas mo, ubos pa yung boses mo, pero yung passion nandun. Yung passion nandun. Kasi ang iniisip mo bilang guro, ako, sa 25 years ko bilang isang diakonesa, ang lagi kong tinitignan na sa bawat pagdaan nitong mga batang ito sa aking mga kamay, merong magandang kinabukasan na nakalaan para sa kanila. At habang sila'y bata na nandyan na tinuturuan, gagawin ko yung aking mga kakaya para makapag-contribute ako dun sa kanyang future. Kaya ako'y naniniwala na ang seed na naitanim dito sa mga guro na ito ay nagsimula sa kanilang pagkabata.
name it, Jethro, Jerome, Tricia, Janet, lahat yan, even Japet. Lumaki po yan. Si Lorraine, lumaki po yan sa Sunday School. Lumaki yan sa DVBS. Na yung seed na naitanim sa kanila, nag-grow hanggang sa ma-realize nila yung maturity ng Christian life nila. Mga kapatid, nakikita natin yung mga batang yun. Very smart ang mga bata ngayon. Imagine niyo for 3 days na memorize nila yung kanta. Hindi pa familiar yung kanta sa kanila, pero na-memorize nila. For 3 days, natutunan nila yung step nung sayaw nila. Gusto po ba natin mawala sa kanila yon? Gusto po ba natin maihiwalay sila dun sa knowledge na gusto nilang matutunan? Tayo bilang mga nakatatanda, at especially dun sa mga magulang, mga kapatid, huwag niyo pong hahayaan na yung inyo pong mga anak ay lumaki sa labas na walang pagkakilala sa Panginoon. Kasi yung natutunan po nila ngayon, seed yan na dapat ipinagpapatuloy para lumabas man sila sa mundong ito, meron silang resistance sa kasalanan. Dahil alam nila na yung naituro sa kanila, yung natutunan nila ay mabuting binhi para mag-resist sila sa kasalanan. Bata po sila ngayon, pero naniniwala tayo na habang lumalaki ang mga batang yan at lumalaki sila na nasa loob ng church, na stored sa kanila yung salita ng Diyos, naniniwala tayo, sila yung future generation ng ating church. Amen po ba? At yung mga kabataan na naging assistant nito mga teacher na ito, sa ngayon, maaaring maliit na kakayahan yung kaya nilang i-contribute. Pero darating ang panahon, kung tayo bilang nakatatanda, ay ipinapanalangin natin sila, inaakay natin sila, tungo dun sa pagganap nila ng kanilang ministeryo, uunlad po yan, lalago yan, at magmamature sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po ba, ako bilang isang magulang, never ko pong pinangarap o ipinagpray sa Panginoon na Panginoon, payamanin mo ang aking mga anak. Hindi ko po pinagpray yan. Alam niyo po kung anong panalangin ko sa Panginoon mula pa sa pagkabata ng aking mga anak. Ang aking panalangin sa kanila, Lord, bless them so that they can be a blessing to others. Yan po yung everyday kong prayer sa kanila. Pagpalain mo sila, Panginoon, na yung pagpapala na yon ay hindi lamang po material na bagay, kundi yung espiritual na kalagayan nila bilang individual na tao ay maging blessing sila sa iba. Na yung pagpapala na yon ay maranasan nila para ma-share din nila ito sa iba. Kasi ako po'y naniniwala na yung financial freedom, yung material na bagay, susunod po yan. Susunod po yan sa ayaw at sa gusto po natin, pagpapalain sila ng Panginoon. Kasi yun naman po ang pangako ng Diyos sa bawat mga sumusunod sa Kanya. Kaya ang prayer ko po sa kanila, hindi yumaman, kundi yung pagpapala na ibibigay sa kanila ng Panginoon, yun ang aking panalangin. Para din maging pagpapala sila sa iba. At yun naman ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Mga kapatid, ngayong umaga, nagbukas po ng pintuan ang gawaing ito para tignan po natin yung lawak ng ministeryo na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Medyo mahirap po, pero kung tayo po ay sama-sama bilang isang iglesia para mahubog itong mga batang ito
na hindi lamang sila 6 sa mga susunod na mga panahon, kundi pwede silang maging 10, pwede silang maging 15, pwede silang maging 20. Pero kailangan po natin ng manghahasik. Na humubog ang Diyos mula sa atin ng mga magiging katuwang para humubog din sa murang kaisipan ng mga batang ito. Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga magulang, lalo na ng mga batang ito, wag na wag po ninyong pababayaan, mga kapatid, yung binhi na naipunla sa puso ng mga batang ito, kundi tayo bilang mga magulang ang unang maging ehemplo nila para yung binhi na yan ay mag-ugat at magbunga ng sagana. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo. Sorry po. Tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka doon sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka sa ministeryo ng iglesyang ito, na mula sa aming pong mga maliit na grupong ito na nagsasama-sama, ay gagamitin mo ang bawat isa upang magpunla ng binhi ng iyong mga salita sa puso ng bawat isa. Lord, narito ang bawat isa sa amin bilang isang iglesia. Nawa maging mabuting halimbawa kami sa mata ng mga batang ito na lumalaki, umuunlad ang kanilang kaalaman, umuunlad ang kanilang kaunawaan sa iyong mga salita. At kami bilang nakatatanda ay maging mabuting halimbawa sa kanila. At kami din ay lumakad ayon sa iyong nais sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.